Madyaw masurum, maayong adlaw kanatong tanan. Magandang hapon po sa lahat. Una po, magpapasalamat po ako sa pagkakataong ito para maipabahagi ang aking papel pananaliksik na ang pamagat ay likas wika, pagtitipon ng mga terminong kalikasan ng tribong Mansaka. Okay, konting kaalaman lang po. Ang tribong Mansaka ay mula sa salita na man, tao. Saka means to ascend o akyat. So sila yung itinuturing na unang mga tao na umakyat sa bundok. Pero hindi yung bundok na walang tsinelas, yung mga umakyat na walang tsinelas. Hindi po ganoon. So ang pamumuhay po nila ay pagsasaka. So matagpuan po ang ancestral domain ng tribong Mansaka sa Davao de Oro, particular sa bayan ng Mako, and then sa sitio ng Mainit, Masara at Teresa. So, kaya nga po tinawag sila na Davao de Oro kasi mayaman po sila sa deposito po ng ginto. Yung ancestral domain po mismo ng tribong Mansaka ay doon po nakasabi na natin, doon po nakasituate yung gold deposit. Pero hindi po ginto ang pag-uusapan natin sa hapong ito, kundi yung mga termino na nakalap natin na ginagamit na may kaugnayan tungkol sa hayop, halaman at sa pagbibigay ng kanilang panahon. Okay, so alam natin na may malaking kaugnayan ang wika at kalikasan. So hindi ito mawawalay ng tao. Sa konteksto ng katutubong pamayanan, ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon, lalo na sa kanilang tribo, kundi ito isang buhay na koleksyon ng kanilang kasaysayan, kultura at pangkalikasang kaalaman. Sa binanggit ni Mafe tungkol sa konsepto ng biocultural diversity, kung saan ito ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng sistemang biolohiya ay direktang nakatali sa pagkakaiba-iba ng mga wika sa kultura sa mundo. Gayunpaman, sa ilalim ng globalisasyon at modernisasyon, nahaharap ang daigdig sa malubhang krisis na unti-unting nawala o pagkakawala, yung tinatawag na pagkakawalan ng wika or paglaho ng wika. So kapag ang isang katutubong wika ay naganib na mawala, kasama nitong naglalaho ang mga tradisyonal na kaalaman. Ito yung tinatawag natin na indigenous ecological knowledge na kritikal sana sa pagtugon sa mga tinatawag na pandaigdigang suliranin sa klima. Okay? So dito din pumapasok ang konsepto ng tinatawag natin na linguistic erosion. Ito yung pagkawala ng isang wika dahil nangangahulugan din na konti na lang or bihira na lang or wala nang gumagamit doon sa particular na wika na iyon. Maliban pa dyan, ang papel na ito ay nakaikot din doon sa EPRA law, kung saan binibigyang diin ang proteksyon ng kultura ng mga katutubo, yung dokumentasyon at preserbasyon ng kanilang wika. At isa ang tribong Mansaka na dumaan din sa migrasyon, modernisasyon at tinatawag na intermarriage. Sa konteksto ng komunidad doon, marami na sa mga Mansaka ang nakapag-asawa ng mga Bisaya na halo na. And then, dahil nga din nasa bundok sila, yung iba is bumababa na doon sa lungsod, sa syudad. And then, dahil sa parang na-hook na sila doon sa nakikita nila sa syudad, so nakalimutan nilang bumalik. Kaya naman, mahalaga ang pagdodokumento ng mga terminong ito bilang pagbawi sa kanilang identidad at pagpapahalaga sa kanilang papel bilang mga bantay o yung tinatawag na kalikasan ng kanilang teritoryo. So narito ang ating pangkalatang layunin para sa papel na ito. Una ay makabuo ng glosaryo ng terminong kalikasan ng Mansaka Filipino at paano natin ito magagawa. Una ay ang pagtukoy ng mga salitang may kaugnayan sa mga hayop, halaman at kalikasan ng tribo. Pangalawa ay pagbibigay ng kultural na kahulugan ng mga terminong ito. Ibig sabihin, ang salita na to, ano ang kaugnayan ng salita nito doon sa konteksto mismo ng komunidad.
And then, ang pangatlo ay, syempre, hindi pwedeng hindi gawin natin ang validasyon na kung saan ang validasyon ay isinagawa sa dalawang grupo, yung mga tinatawag na mga cultural masters, and then yung isang grupo din is yung eksperto sa wika. Okay, ang metodolohiya na ginamit po ng inyong mananaliksik ay kwalitatibong disenyo na nasa deskriptibo at gamit ang etnolinguistikong pamamaraan or dulog. So, ilan lang ito sa mga halimbawang salita na nakalap ng mananaliksik doon sa termino na may kinalaman sa halaman. So, meron din silang termino na tinatawag na bagaybay. Ito yung hindi pa mature na buwig ng parang niyog siya na itsura. Pero sa kultura ng Mansaka, ito po ay nagpapakita ng malalim na pagmamalasakit na ugnayan ng natural na siklo ng mga halaman sa kanilang paligid. So ito po ay ginagamit nila sa kanilang mga ritual. So ibig sabihin, hindi lamang nila ito tinitinan na puno bilang pagkunan ng pagkain, kundi bilang isang buhay na organismo na may iba't ibang yugto ng buhay. At another termino naman, yung tinatawag na kurigsaw, isang uri din ng halaman, para siyang isang palm tree, na ang salitang ito ay naglarawan ng direktang kaugnayan ng tribo nasa kanilang kagubatan at kung paano nagiging bahagi ang ito sa kanilang panggagamot at kultura. So tulad ng mga ginagawa nila sa mga ritual, kung titinan natin ang implikasyon nito sa ecology o sa ekolohiya, ang ganitong gawi ay nagtuturo sa tribo na protektahan at huwag abusuhin ang mga particular na halaman dahil ito ay nangangahulugan din ng pagkawala ng kanilang tradisyonal na sistema ng kalusugan at ng proteksyon. And then, ito naman yung mga halimbawa ng mga termino na nakuha na may kinalaman sa mga hayop. Okay, una is ang kagi o yung paniki. Kung ang mga Bisaya ay takot sa paniki sa kanila, maliban sa ito'y isang pagkain, hindi siya itinuturing na kalaban, kundi malaki ang tulong sa kanilang paniki para doon sa propagation. Sila yung nagdadala ng mga buto para doon sa pananim. So, ang salitang paniki ay nagpapakita ng isang dobleng pananaw sa ekolohiya kung saan ang isang organismo ay sabay na itinuturing na peste, samantalang mahalaga din ito na bahagi ng kalikasan. So bagamat inuulam, ang mga ito, itinuturing din nila itong may malaking tulong doon sa kanilang pagtatanim or pagsasaka. Okay, another is yung karaw or yung kalaw sa atin siguro same din sa Cebuano. So yung karaw nila, sila yung kumbaga, tagapagsabi ng oras. Ang paggamit ng mga hudyat mula sa kalikasan o pangingayon ng mga gawain ng tao at ang paniniwala na tribo na ang karaw ay nauutusan bilang tagapagbigay alam sa oras upang magampanan ng mga katutubo ang kanilang mga gawain sa loob ng isang araw. So, pag mutingog na si karaw, so alam nila meron silang kumbaga coding, kung kapila mutingog, so naa sila'y timailhan ano na ang gagawin. Okay, so ito naman yung mga termino na may kinalaman sa panahon or pagbibigay ng direksyon, panahon ng lalo na kasi nga pagsasaka ang kanilang kinabubuhay. So, nagbibigay sila nanghihingi sila, nag-oobserba sila ng kumbaga signal mula sa kalikasan kung kailan magandang mag-ani, kailan magandang magtanim. So isa din ang bituon or ang bituin na nagsisilbing gabay ng tribo sa pagtukoy ng tamang panahon ng pagsasaka. So ang paggamit ng bituon bilang gabay sa pagsasaka ay nagpapakita ng isang mataas na antas ng katutubong astronomiya sa direktang nakatali sa pamamahala sa kapaligiran. So ang pag-uugnay ng tribo sa posisyon at dami ng mga bituin sa kalangitan upang basahin ang tamang tiyempo ng agrikultura ay nagpapatunay na ang kanilang mga gawi sa paglinang ng lupa ay hindi mapanira kundi naaayon sa natural na kakayahan at siklo ng kapaligiran upang matiyak ang balanse ng kapaligiran. At ang salitang salitan o silangan or east,
Ito ay nagpapakita, same pa rin, ang salitan sa kanila ay nagsasaad ng posisyon kung saan una makikita ang sinag ng araw. Ang pagsikat ng araw sa salita na hindi lamang physical na direksyon para sa mga mansaka, kundi isang hudyat ng pagsisimula ng mga gawaing nakasanayan sa sakahan na nagdadala ng positibong enerhiya sa buong komunidad. Okay? So, ito po ang naging konklusyon ng ating batay doon sa layunin na ating ginawa or nabuo. So, ang Tribong Mansaka ay nagtataglay ng isang masusit malawak na sistema ng leksikal na katawagan para sa halaman, hayop at phenomenon ng kalikasan. At pangalawa, ang pagbibigay ng kultural na kahulugan sa mga terminong pangkalikasan ay naglalangtad ng malalim na kaugnayan ng biocultural na mga mansaka sa kanilang daigdig. And then pangatlo, ang kinabibilangan ng validasyon ay nagtitiyak na ang glosaryo or ang termino o nabuong glosaryo ay maaari ding ligtas sa gamitin bilang opisyal na material na edukasyon bilang panangga sa banta na tinatawag natin na linguistic erosion. So narito ang ilan sa mga naging rekomendasyon. Una is, ang mga natukoy na leksikal na tawagan sa halaman at kalikasan ay maaaring opisyal na isama sa lokal na curriculum, lalo na doon sa mga pampublikong paaralan na may mga mag-aaral na mansaka. Pangalawa is imungkahi ito sa LGU, sa DNR at sa komunidad na gamitin ang forma at kilalanin ang mga katutumong hudyat ng kalikasan na gaya ng bituon, buran at salitan sa kanilang mga programa sa agrikultura at paghahanda sa sakuna. And then, panghuli, maaring ito ay iparehistro sa NCIP, NCCA upang magbigay ng legal na proteksyon laban sa cultural appropriation o hindi otorisadong paggamit ng kanilang kaalaman. Okay? So, dito lang po, ito yung ilan sa mga sanggunian at dito lang po nagtatapos ang presentasyon. Salamat po sa pakikinig.